Miss Catherine Bernardo na sorpresa sa kung ano ang ginanap or galawa ni Mr. Alden Richards sa kanya pong negosyo. Po natin ito, no, dahil Catherine Bernardo ay nag-open po ng panibagong negosyo, no, na tinatawag na Empolo. Ito po yung inaakalang pagtuloy na paglago ng mga negosyo ni Catherine Bernardo nang magbukas siya ng bagong sangay ng Empolo, isang German na tatak para sa kagamitang banyo or sanitary ware sa Green Hills, San Juan. Sa pagdaraos nga ng grand opening at ribbon cutting ceremony, personal na dumalo si Mayor Francis Zamora. Pinuri nito si Catherine dahil sa pagpili na mamuhunan sa kanilang lungsod. Ayon sa artikulo ng Empolo ay nag-alok ng malawak na seleksyon ng mga panloob na kagamitan sa banyo tulad ng mga gripo, showers, bata, vanity units, mga salamin at iba pang accessories. So, layunin nitong dalhin ng estilong Europeo sa lokal na tahanan sa pamamagitan ng kanilang produkto. So, kung makikita po ninyo, is yung kanilang mga products, it's parang ano po yan, mga ginagamit po yan sa mga hotel, di ba? Yan po yung mga aesthetic na mga sanitary wares, no, na makikita nyo po sa mga banyo ng mga hotel. So, yun po yung kanilang negosyo ngayon, na talagang ikinatuwa ng marami dahil talagang sinasabi nga nila na payaman daw ng payaman itong si Miss Catherine Bernardo dahil sa dami ng kanyang mga negosyo ngayon at mas dumadami pa, no? At kasama niya po dito ang kanyang ina na si Miss ito pong si Mama Min, no, sa kanyang negosyong ito. Yun po talaga yung very supportive talaga ang kanyang mama dito po sa nasabing negosyo. Kasabay nga nito ay talagang inaabangan din kung sino-sino nga ba ang mga dadalo at kung sino-sino nga ba ang naroroon sa nasabing event. Nakita lang natin doon yung pamilya ni Miss Catherine pero wala po, hindi natin nakikita yung daddy, no, ni Miss Catherine, yung kanyang daddy na talagang supportive din po kay Miss Catherine Bernardo. At dito po talaga makikita natin na napaka-classy at ibang klase po yung mga negosyo ngayon ni Catherine kasi pang international talaga siya at talagang pinag-isipan niya po ito ng matagal bago po siya talagang sumabak sa ganitong business kasi parang bago to para sa kanya eh. Kasi more on ang business niya is mga talagang ito po ay kakaiba at bago para sa kanya. Kaya talagang personal po siyang nagtungo sa lugar na ito para ipakita, no, yung kanya pong success at ipakita na talagang sobrang hands-on po siya sa kanyang mga negosyo. Pero sa isang banda, alam niyo po ba na ang mga ganap na ito ay hinaluan na naman ng panibagong intriga kahit alam natin na ito po ay the story of success of Miss Catherine Bernardo. Tapos may mga bagong chika na naglalabasan, no, na talagang hindi natin mapipigilan. Alam niyo naman, di ba, bawat kibot, bawat ginagawa ni Catherine, lagi may nasasabi ang ilan. Kasi nga sinasabing meron na nga daw tinatawag na hate campaign para kay Catherine. May mga nagsasabi na laos na daw si Catherine at hindi na raw siya talagang gusto ng tao. Pero at the end of the day, kahit ano pong ilabas si Catherine, sinusuportahan po ng maraming mga fan. Kasi sabi nga, hindi basta-basta na ida-down, no, yung mga mabubuting tao katulad ni Catherine Bernardo. So dahil dyan ay talagang dito po sa lugar na to konti lang po talaga yung inimbitahan nilang press people. Mas marami pa rin po talaga yung mga yung mga pamilya niya nandoon, tsaka yung mga fans na sumugod po sa lugar na yun na talagang in-entertain po ni Miss Catherine Bernardo. Ganun siya ka-grateful sa kanyang mga fan na kahit anong ilabas niya, kahit anong gawin niya, talaga sinusuportahan lang siya ng mga fan niya nang hindi po siya inuhusgahan. So yun ba yung maganda po sa mga Catherinatics, ano? Talagang grabe po yung support ang binibigay nila kay Catherine ng walang panunumbat. Kasi may mga fans kasi si Catherine Bernardo na sinusumbatan si Catherine na bagay na ikinagagalit ng ilang mga fan, diba? So ito na, no, dahil meron pong isang article ngayon na naglabasan. Sabi dyan, si Alden Richards daw ay tinapatan ang negosyo ni Kat. Sabi po dyan, nakuha, mukhang nabubuhay na naman ang issue tungkol sa alitan di umano ni Catherine Bernardo at Alden Richards dahil lang sa sanitary wares or bathroom and kitchen fixtures brands. Nitong Biyernes kasi ay nag-grand opening na ang latest business venture ni Catherine, ang Empolo, kilalang German design bathroom and kitchen solution. Si Kat pa mismo ang nagkat ng ribbon nito kasama ang mga business partner at si Mayor Francis Zamora, San Juan City. Coincident nga lang ba na nitong Biyernes din ay ginanap pala ang launching ng isa pang bathroom and kitchenware brands kung saan dumalo at naging special guest naman si Alden. So ibig sabihin, special guest lang po siya. Hindi po talaga siya yung masasabi natin na katulad ni Catherine Bernardo na siya po ay parang kinalaban niya or tinapatan niya yung negosyo ni Catherine. Hindi po ganon. So, naganap ang nasabing launch event sa isang distributor showroom ng mga product katulad ng pagbubukas lang ng negosyo ni Kat na Materililik Empolo, Manila sa E-Square Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan.
Komento tuloy ng ilang mga netizen, mukhang hindi raw bet ni Alden, no, ang sanitary ware sa binibenta ng dating collab team, kaya mas pinili nitong suportahan ang kalabang brand. Kasama ni Alden ang launch event ang kinuha niyang interior designer na pinapagawa niyang bahay na si Pat Kaunan, kaya naninigurado ang mga memos ang cyber citizen na ang brand mismo na yon ang gagamitin sa dream house ni Tisoy. Actually po, kung susuriin po natin, bago pa naman po mag-launch ng mga product, ito pong si Miss Catherine, nagpapagawa na po si Alden at nakausap niya na po yan si Patrick Kaunan. Kaya I think hindi naman po talaga sinadya ni Alden na suportahan yung ibang brand. Kasama si Alden sa launch event na kinuha niyang interior designer na pinapagawa niyang bahay na si Pat Kaunan. Kaya naninigurado ang mga netizen na yung brand na yun syempre ang gagamitin niya. Ang tanong tuloy ng netizen, tulad ba ni Catherine ay may franchise rin ang nasabing brand si Alden? Tuluyan kaya nitong kakalabanin si Catherine sa negosyong pagbebenta ng sanitary wares? Meron po kasi akong isang nakitang parang article na nagsasabi na si Catherine at si Alden Richards ay magkakaroon ng collaboration businesses. And I don't know what kind of business is that. Pero this time is parang ang pagkakaalam ko, si Alden Richards po ay ano lang, kumbaga parang in return dun po sa favor na ginagawa ni Mr. Pat Kaunan sa kanya dahil nga si Mr. Pat yung interior designer ng kanyang bahay. Saya po siya nandoon pero it doesn't mean na parang sinadya niyang tapatan yung brand na meron si Catherine. So talagang ang mga netizen talaga, no, at ang ilang mga writers ay gumagawa talaga ng issue between them kahit alam nating magandang relasyon nilang dalawa bilang magkaibigan. Kampo ni Miss Catherine Bernardo, ganito ipinahiya ang mga issue ni Mr. OG. Never nakisawsaw sa mga issue yan. Pero talagang yung ginagawa niya, yun ang sumasagot dun sa mga issue. Hindi talaga nila kayang pabagsakin yan. So this time, eto na, no, dahil pagkatapos nga po ng mga sunod-sunod na blessing na ito, ay meron po mga nagkakalat ng mga chismis, no, na si Catherine Bernardo, ito yung patunay na si Catherine Bernardo hindi po galing sa taksang bayan ng kanyang yaman. Nagkaroon na po ng grand opening sa bagong negosyo ni Catherine Bernardo sa San Juan, mga kagamitan ito sa bathroom. Ilan lang ito sa maraming negosyo ng aktres na at may mga bubuksan pa. Ayon sa aming kaibigan na naroon sa grand opening, ay maganda raw ang aura ni Catherine. Hindi raw apektado ito sa mga nakaraang pagnenega sa kanya. Matatandaan na nabash ang aktres dahil lang sa hindi nakasama sa malawakang rally kontra korupsyon. Tinawag na play safe at walang makikisama umano ang mga kapwa-artista na dumalo sa rally ang aktres. Umabot pa sa puntong sinisisi ang rumored boyfriend nito na si Yorme na isang politiko kaya hindi raw nakisali si Kat. Todo pagtatanggol naman ng mga fan ni Catherine, wala man daw ang presensya ng aktres, nandoon naman daw ang suporta nito sa pinaglalaban ng mga kapwa niya artista. Pinuri nga nila ang mga idolo, at least daw ang yaman ng aktres ay lihitimo na galing sa kanyang mga negosyo at pinagpaguran at hindi raw sa tax ng bayan. So ganito katindi ha, grabe po kung husgahan ang isang Catherine Bernardo at sa kanyang ipinapakita yumayaman siya hindi dahil siya ay nagnanakaw sa government. At hindi porket nachichismis siya na wala pa namang pag-amin patungkol dito, eh parang ini-incorporate nyo na agad na pinagtatanggol ni Catherine ng mga politician. Talagang mahilig mag-single out ang mga bashers no? Pero kahit ano pong gawin ng mga bashers na yan, hindi nyo po mapapabagsak ang isang Catherine Bernardo dahil si Catherine po tumutulong ng tahimik, nagtatrabaho ng tahimik. Kapag pinagtrabaho mo, eh talagang magbibigay ng magandang resulta. And this time, ganyan po ang isang Catherine. That's the reason why that we are so blessed na si Catherine Bernardo ang isa sa mga actress na hinahangaan nating lahat. Dahil nasa kanya na po lahat ng karakter, no? Nasa kanya na po yung, although hindi siya perfecto, no? Pero sa isang video, nilinis na din ni Miss at Mr. OG Diaz, binawi niya po yung chika na inilabas niya sa kanyang channel. Panoorin natin ito. Dahil lumabas sa atin, dati umano yung nag-live-in na raw, itong si Mayor Alcala at si Catherine Bernardo. O, di meron naman nagpakatid sa atin. Na, oy OG, pakilinaw naman, hindi totoo yung sinasabi ni Jason na nag-live-in na si Catherine at si Mayor. Bakit? Yun lang sinabi, hindi lang totoo yun. Sabi nung nakausap ko from ABS-CBN, hindi lang totoo yun. Siyempre sa akin, okay lang naman. O di, yan sinasabi namin ngayon. Eh, Tito OG, may nagsabi nga sa akin na totoo daw yung chika ni Jens. Nilalibin na nga doon sa isang condo. So, pwede nga rin hindi whatever. Kung nag-live-in man sila, sino naman tayo para maghimasok noon. At saka nasa edad na sila. Nasa edad na sila, alam na nila ang ginagawa nila. Di ba? Anong mali? Kung nagsasama. Di ba? Oo. Siguro sa iba mali kasi hindi ina-announce, hindi binabalita. Eh, just, alam niyo, iba yung showbiz, iba yung personal. Ang personal, bigay natin sa kanila. Eh, personal pala Tito OG, bakit binabalita niyo dito? Eh, taga-showbiz ka, Catherine. Ako nga pala. Balita naman yun, hindi ba? O, yun yung sinasabi ko. Eh, teka lang like, si Catherine hinahanap din ng ibang netizen sa radyo kahit na wala siya. Yun nga, Diyos ko, lahat na dapat, ando ng artista. Siyempre,
Base po sa narrative ni Mr. OG Diaz, may lumapit po sa kanyang kampo ni Miss Catherine Bernardo para po linawin ng issue na ipinakakalat ng kanyang channel na may kalib-in na nga daw or naglilib-in na nga daw si Catherine at saka yung kanyang rumored boyfriend na bagay na itinama ni Mr. OG Diaz sa kanya pong showbiz now na sinabi niya dito na may lumapit sa kanya na very close kay Miss Catherine Bernardo at itinanggi ang aligasyon na may live-in na era na po si Miss Catherine. Sinasabi niya dito na parang sinabi nga na hindi po totoo na may kalib-in na si Catherine na talagang ganun na yung ginagawa niya ngayon, di ba? Kumbaga nilinis po ni OG Diaz. Yun naman po yung okay kay OG. Pag meron siyang sinabi, nung the last time naman na pinakawalan nila yung rumored na yun, isinabi niya na ano pa lang po yun, kumbaga is speculation pa lang, wala pa pong confirmation kasi wala naman talaga silang resibong mailabas. Although alam natin na si Miss Catherine Bernardo po ay lumipat na sa kanya pong mamahalin na condominium, pero it doesn't mean na may pinapatuloy na siyang lalaki doon. Kasi parang ang pangit kasi, alam nyo, sabi nga ni OG, hindi naman daw labag sa batas na magkaroon ka ng kalib-in partner. Yes, oo, pero yan po ay labag sa kalooban ng Diyos. Kasi syempre mas maganda pa rin na bago po kayo mag-live-in, magpakasal muna kayo, 'di ba? So yun yung aking stand ha. Hindi ko lang po alam kung ano po yung stand niyo patungkol dito. So doon po nagkakaroon ng double na pagtingin. Tapos isa rin sa mga nagpapasama dito kasi ang lahat ng tao at lahat ng mga fans si Catherine ay hindi po ganun ka parang nalilito tayo, nagagawin ba ng isang Catherine Bernardo yan? Kung yung ang relationship niya na tumagal ng almost 11 years ay hindi po siya nagpagalaw at hindi po siya nagpabuntis, diba? At kapag po dahil gusto ng kanyang ex-boyfriend na sila po ay magpakasal na, pero inuurong ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang age, eto pa kaya nakakakilala pa lang niya di umano na at hindi pa nga umaamin sa publiko na talagang sila, kahit sabi mo na sinasabi na may mga sighting silang dalawa na wala namang makuwang ebidensya. 'Di ba? Ito pa kaya na kakakilala niya pa lang tapos magli-live-in agad. Kaya nung lumabas po yan, kahit ako po ay myself hindi po ako naniwala sa mga chika na yan na magagawa ni Catherine Bernardo yan. At the same time, hindi rin papayag ang ina ni Catherine at ng tatay ni Catherine Bernardo ng kanilang bunso. Kasi sa live-in po, ang talo dyan ang babae, 'di ba? Kasi ikaw yung babae ka eh. Sa lalaki kasi walang mawawala kahit makapag-live-in niya ng ilang beses. Pero sa babae kasi 'di ba, may tayong iniingatan. Although hindi na ganoon ka big deal sa henerasyon natin na virgin ka habang ikay kinakasal. No, hindi na ganoon ka big deal sa henerasyon natin. Pero sa katauhan kasi ni Catherine, she's not a perfect person. She's not hindi po siya masasabi na talagang perfecto. Pero sa culture kasi na kinalakihan ni Catherine, parang hindi lang tayo makapaniwala na may ganong klase. So at least iba tinama ni OG Diaz yung kanyang chika, 'di ba? So hanga tayo doon kay Mr. OG. Kaya naman yung live-in era or live-in issue, debunk na po yan. Wala na pang katotohanan yan. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito?